timbang ng product kapag walang laman na tubig. And kahit gaano pa ka-efficient yung mga dryers, since wala namang 100% efficiency, ibig sabihin, walang dryer na kayang magpatuyo at papuntahin sa bone dry mass yung mga product. So, kahit pa napakaliit na porsyento, meron pa rin yan. Ibig sabihin, yung mga dried products na kinakain natin, yung mga pine-preserve using drying process, ay meron pa ring moisture content yan. Kahit napakaliit. Basta meron pa din. So, na-picture naman siguro, no? Pa-thumbs up nga kung nai-gets naman at kung meron bang tanong magsabi na agad. So, ito na yung concept ng dryer, no? Kung paano siya gumagana. Simple layout lang to, no? Merong heater or reheater na absorb ng hangin na dadaan dyan sa heater para uminit yung hangin. Then, yung init ng hangin na yun ay yung magpapatuyo dun sa mga product na kailangan mong patuyuin. So, paglabas nila, ay yung mga i-analyze natin dito. So, dito na tayo sa mga, dito pala muna, no? Pag nilapat natin yan sa psychrometric chart, ito yung mapapansin natin. Halos nasa ganito yung itsura ng point 1, nandito banda. So, meron siyang temperature. Alam niyo na to, no? Yung mga properties pagdating sa psychrometry. So, pwede natin sabihin na dyan yung point 1. Tapos, ang point 2, since heating process yan, di ba? Ang points 1 to 2 kasi natin ito, point 1 to 2, dumaan lang siya ng heater. Ibig sabihin, heating process, di ba? Ang heating process natin, horizontal line lang. So, kaya, tumaas lang yung dry bulb temperature. Nandito yung point 2. Tapos, yung point 3 naman, pwedeng kahit saan yan dyan. And yung kahit saan na yun, ito yung mga yun. Pwedeng nandito yung point 3, ang tawag sa kanya, non-adiabatic dryer. Kapag nandito naman banda, ang tawag naman sa kanya, adiabatic dryer. Pag sinabing adiabatic, no heat, di ba? No heat involved or no heat transferred during sa drying process mismo. Then, yung 2 to 3 naman, kapag ganito, since vertical line yan, ang tawag sa kanya, isothermal. Kasi ang dry bulb temperature nandito, di ba? Pwede mo sabihin na yung process 2 to 3 is nasa 50 degrees Celsius. Pero itong isothermal na to, bihirang mangyari yan. Madalas na nangyayari is ito, yung 2 to 3. Yung process 2 to 3 na non-adiabatic. Kasi pag sinabing adiabatic, bihira naman mangyari yan. Yung no heat transferred, syempre meron pa rin mga siwang-siwang pagdating sa drying chamber, kaya meron pa rin mga pumapasok na heat. Ito namang isothermal, since ina-absorb ng hangin yung moisture content ng original product, mababa yung chance na mag-isothermal siya, di ba? Kasi ang mangyayari, bababa yung temperature ng hangin. So, kaya ang pinakamadalas na nangyayari talaga is ito, no, mula sa 1 to 2, then 2 to 3 na non-adiabatic. Pero ito lang naman yung mga example or yung mga pwedeng daanan nga ng hangin, no? Kapag inilapat sa psychrometric chart. Pero ito na rin yun, no, yung mga klase ng dryer. Pwedeng non-adiabatic, adiabatic, or isothermal. Pero regardless kung anong klase ng drying process yung nangyari, pare-pares lang naman ang equations yung kailangan natin i-consider. And kung mapapansin pala, walang 4 and 5 dito, no? So yung 4 and 5 kasi na states is para na yun sa hygroscopic material. Eh, ang hygroscopic material, hindi naman hangin, kaya hindi natin pwedeng ilapat dito. So, ayun nga, no? Ang tatandaan lang, merong tayong non-adiabatic dryer, merong adiabatic, tsaka merong isothermal dryer. Ganito yung itsura nila. So, 1 to 2, 2 to 3. 1 to 2, 2 to 3, pwedeng ganyan. 1 to 2, 2 to 3. Tapos, pare-parehas lang ng equations yung gagamitin natin dyan. Para sa gross weight or sa gross mass, ang gamit natin symbol ng M sub GW. So, ito yung equation niya. Ito yung pinakita ko na kanina. And by concept, hindi mo na dapat kabisaduhin to.
Kasi pag sinabing gross, ayun yung pinakamalaki. No? Wala siyang hindi siya net. Pag sinabi kasing net, bawas na yun eh. Pag sinabi namang gross, ayun yung kabuuhan. So, bale, gross weight or gross mass is summation lang ng tubig. Ito yun, no? Mass ng moisture or moisture mass. Then, yung bone dry mass. I-add mo lang yung dalawa na yan. Makuha mo na yung gross weight or gross mass. Then, pwede rin tayong bigyan ng tinatawag na moisture content. So, ang gamitin naman natin na symbol dyan is percent, capital letter M. Then, ang formula niyan, moisture mass divided by gross mass or gross weight. Then, pwede rin tayong bigyan ng ganito, yung regain. So, yung regain naman, percent R. And, ang formula naman natin dyan, moisture mass divided by bone dry mass. So, sa ibang reference pala ang tawag sa moisture parehas pala tong moisture content sa ibang reference. Ang tawag dito sa nandito sa itaas is wet basis. Ito naman nasa ibaba, ito naman yung dry basis. Kasi ang tinutukoy nila dyan kapag wet basis, ibig sabihin basa pa yung original product. Kapag dry basis naman, naka-base lang siya dun sa may ito yung part. So, paitandaan na lang rin yung term na to. Wet basis, pag sinabing moisture content on wet basis, ganito yung ibig sabihin. Pag moisture content on dry basis naman, ibig sabihin, regain yun. Tapos, ito pala yung ibig sabihin ng mga yan. No? So, yung gross weight or gross mass kanina, naibigay ko naman na yung, ito naman na yun, no? Yung ibig sabihin ng MGW. Pag sinabing gross weight or gross mass, kabuuhan na timbang. Mass of moisture or moisture mass. Tapos ito naman, bone dry mass, yung M sub BD. So, picturean. Unti lang yung formula natin dito, hindi siya agaya ng mga naunang topic. So, good sa siguro to. Dito na tayo sa huling slide. Ito na yan talaga. Yung kompleto ng formula. So, pwede kang tanungin ng heat absorbed by the air. Pwede natin yung tawagin na Q pagdating sa mga equations. And ang formula niyan, mass ng dry air times H2. So, enthalpy ng 0.2 minus enthalpy ng 0.1. And lahat to naka-base pa rin dun sa diagram natin kanina. Then, pwede rin tayo mag-moisture balance. So, sa moisture balance kasi makikita natin dyan yung dalawang formula. Pag tinanong ka ng moisture absorbed by the air, ito yung gagamitin mong equation. Pero parehas lang rin naman yan dun sa may moisture removed in the material or in the product. So, kapag sinabing moisture absorbed by the air, ito yung formula. Pag moisture removed in material naman, ito yan. Pero ang tatandaan lang natin, parehas lang naman silang dalawa. Kasi kung ano yung na-absorb ng hangin na moisture, ay hindi yung moisture na nawala dun sa material para matuyo siya. So, ito yung mga equation. Mass ng dry air times humidity ratio ng 0.2. Wait lang. I-edit ko lang, saglit lang. Mali pala yung 0.2 na yan. Dapat pala 0.3. Buti nakita ko. Ayan. So, moisture absorbed by the air is yung mula doon sa may 2 to 3. Kasi doon siya nag-absorb, di ba? Ayun kasi ang dumadaloy sa drying chamber. So, ito yung na-absorb ng hangin. Ito yung formula. Mass ng dry air, humidity ratio ng 0.3 minus humidity ratio ng 0.2. Tapos, pwede mo sabihin, equal lang yan dito sa moisture na nawala doon sa material. Pwede mo siyang sukatin sa kanilang gross mass or gross weight.
Bale, gross mass ng 0.5 minus gross mass ng 0.4. Meron na namang mali, no? Kanina ko lang kasi ginawa ito. Wait lang, Habang nag-i-exam kayo, gumagawa rin ako, Daya kasi bigla biglang nag-online class. Mas hassle sa amin yung online class, Kasi kailangan pa mag-prepare. So, ito yung formula ng moisture remove. Dapat kasi mas malaking gross weight ng 0.4, di ba? So, ito yung formula, no? Gross mass ng 0.4 minus gross mass ng 0.5, or pwede rin moisture content ng 0.4 or moisture mass ng 0.4 minus moisture mass ng 0.5. So, bakit nga ba naging equal sa ganyan yan? Kasi pag sinabing gross weight, di ba ito lang yung mass ng moisture ng 4 plus bone dry ng 4. Ito naman gross weight ng 5. Ito naman yung moisture ng 5 plus moisture ng bone dry ng 5. And pag minus mo yan sila, ang mangyayari, mawawala lang to. Yung bone dry nila na mass. Kasi nga parehas lang sila. Kaya ang mangyayari, magiging ganito yung equation. Diba? Moisture mass ng 0.4 minus moisture mass ng 0.5. And lahat yan, kung mapapansin, hindi ko lahat yan kabisado. Hindi ko siya kabisado by sulat or by memory. Ang kinakabisado ko lang pagdating dito sa dryers talaga, kahit nga sa heat exchanger, hindi, ano nga yun, yung cooling tower. Cooling tower tsaka itong dryers, wala akong kabisadong formula dito. Naka-base lang ako dun sa principle. Siyempre, yung principle, kailangan mo talaga yan, or yung fundamentals. Tapos yung, siyempre, yung drawing or yung diagram, ayun yung mga pinakamahalaga dito. So, kumbaga, kailangan mo ng fundamentals. Yung fundamentals, ayun yung mga psychrometric properties. Siyempre, thermodynamics, yung energy in equals energy out. Tapos, yung mga balance na yan, no? So, pag alam mo kasi yung basic, makukuha mo lahat kagad, Mas madali mo maiintindihan yung mga komplikado, kahit pa komplikahin pa yan, yung mga system. Makukuha mo agad yan kapag alam mo yung basic. Kagaya ng alam ko dito, no? Ayun yung sinabi ko, hindi ko naman kinakabisado itong mga to, pero galing lang sa basic, sa mga concept, makukuha mo yan kapag pag nakita mo yung diagram or yung system na gets mo naman. Hindi mo kailangan kabisadin yung formula, di ba? Kasi mula dito sa may moisture absorbed by the air, tingnan mo lang yung units nito. Ang mass ng dry air, kilogram dry air per second. So, madalas pala dito pagdating sa dryers, naka-flow rate kasi dumadaloy sila, di ba? Tapos ang humidity ratio naman, kilogram vapor per kilogram dry air. So, ang kalalabasan ng moisture absorbed by the air, ang unit niyan, kilogram vapor per second, di ba? Or kilogram water per second. So, ayun yung moisture absorbed. So, dito mo pa dadaanin, no, kapag mga moisture. Parang parehas lang to ng mga, yung nakaraang meeting natin na online din, yung processes in air conditioning, di ba? Pag tinanong ng moisture remove, moisture absorb, so parang ganito lang rin yan. So, meron pa tayong huling equation. Sa bone dry mass pala, no? Parehas lang sila lagi. Ayun lang rin yung isa pang tatandaan. Meron pa tayo nung heater or reheater efficiency. So, gamitin lang natin E sub capital H. Ang formula naman yan, Q over QS. Yung Q na yan ay yung heat absorbed by the air. So, ito yung formula niyan, no? Tapos, yung QS naman, heat supplied to the air. So, yung QS na yan, ito, madalas ibibigay naman yun sa problem. Then, isa pa to, no? Hindi mo rin kailangan tandaan. Basta pag alam mo yung ibig sabihin ng efficiency, output over input lang naman yan, So, ang heater, ang output niya, dapat mainit niya yung hangin. So, para masabi mong kung gaano kalaki niya na init yung hangin, ibig sabihin, ay yung
na-absorb ng hangin na init. So, ito yun. Naka in terms of enthalpy. Tapos, yung QS naman, ito yung input, di ba? Kaya nga, ang tawag, heat supplied. So, output over input. Ganyan lang naman lagi mga efficiency. Contradict dun sa COP, di ba? Tsaka sa EER. Pero dito, efficiency naman siya. So, output over input pa rin pagdating niya. So, picturean. So, yun na yung lahat ng mga topic natin pagdating sa air conditioning. So, bigay ko naman yung mga sa tingin kong pinakamahalaga. Kahit pa medyo na ano tayo, no? Naubusan tayo ng oras kasi nag-thermodynamics tayo nung umpisa. Mas maganda pa nga sana ito mababad tayo sa psychrometry. Kaso, wala eh. Mas magandang maabot natin to. Pero, may mga nakaka-perfect naman nga eh, di ba? Sa kabilang block, marami nakaka-perfect. Di ko lang alam sa inyo. Pero, ibig sabihin lang nun, meron namang mga nakaka-intindi. So, ang problema na, nandun sa mga hindi umi-score. So, kaya itinuloy ko hanggang dito sa dryers. So, yung mga hindi pa nakakasabay, yung mga mabababa pa rin yung nakukuha, yung kanina hindi pa rin nakasagot. So, meron pa kayong time hanggang next week para sa final exam. So, recap lang natin na buong air conditioning. Meron tayong psychrometric properties. So, nandun yung mga pinakasimula, di ba? Tapos, processes in air conditioning load calculation, dryers, tsaka cooling tower. So, ayun na yung 5 naibigay ko sa inyo. Ayun nga, sa tingin ko pinakamahalaga. Pero meron pa talaga yan. Pwede nga tayo nyan mag-start sa heat exchangers, sa mga heat transfer. Kaso, mas kukumplika lang. Tsaka, mas pinili ko na lang thermodynamics kasi nandun kasi yung fundamentals talaga. So, yung mga heat transfer, heat exchangers, uulitin naman yun sa IPE kapag naipasa niya yung air conditioning. So, sa IPE kasi, nandun yung review ng mga machines, ng mga systems, ng mga cycle na ginagamit sa industry. So, kasama ulit na dun. Mauulit lang tong buong air conditioning, refrigeration, fluid machineries, heat exchangers pagdating sa IPE next sem. So, prerequisite ng IPE yung mga subject na yun, refrigeration, air conditioning, thermodynamics, heat transfer. So, pa-review yung mga yun kung maabot kayo ng IPE agad. Pero, tignan natin, no? Kasi meron pa namang final exam. So, kung wala nang iba pang concern, sana meron kayo natutunan pagdating dito sa air conditioning. Hindi man tayo nakapag-actual or nakagamit sa laboratory ng talagang ginagamit sa industry. Pero, nasa atin naman yung knowledge sa concept, di ba? Tsaka sa pagdating sa design, kayang-kaya nyo nang sukatin rin yung mga energy content ng hangin, ng relative humidity, ng humidity ratio, na isa sa mga pinakamahalagang katangian ng isang engineer pagdating sa field. Dapat kaya mong ma-identify yung mga yun, di ba? Using calculator lang. So, syempre meron ng mga advanced na gamit ngayon para sukatin yung mga properties, psychrometric properties. Pero, maganda pa rin na alam mo yung basic, di ba? Yung ginagamit natin mga formula, yung mga Dr. Carrier's equation, Upjohn, Lilly's equation. So, yung mga ganun ay yung kumaga yung magpapalitaw sa inyo pagdating sa mga interview ng mga HVAC company. Tapos yung ibang school, hindi alam yun. Kahit pa hindi pa kayo board passer, masangat kayo sa kanila, di ba? Talaga yung mga yun. So, malaking bagay kasi yun. Kung hindi mo man alam yung sa actual, pero alam mo yung theoretical, malaking bagay yun. Ibig sabihin, naintindihan mo yung theoretical, mas kaya mo yun sa actual. Di ba? So, yun lang. Sana meron kayo natutunan pagdating dito sa air conditioning. Pero bago tayo mag-dismiss, syempre solve muna tayo ng problems para mas magets natin kung saan ba ginagamit yung
mga equations na pinasend ko sa inyo. So, meron akong naka-ready ditong 5 item. Share ko lang muna. So, sabi dyan sa number 1, a copra enters a dryer containing 60% water. Nakikita na, no? Ayan. A copra enters a dryer containing 60% water and 40% of solids and leaves with 5% water and 95% solids. Find the weight of water removed based on each pound of original product. So, paano to pag ganito? So, una, i-identify muna natin yung mga given. So, regardless kung ano pang klase ng material yung patutuyuin, sabi kasi dyan, copra, di ba? Pero kahit ano yan, actually, kahit anong material yung patutuyuin, same-same lang lahat ng mga formula na gagamitin natin. So, ibig sabihin, hindi natin kailangan i-consider kung anong material, no? Ang kailangan natin dyan is ito, yung 60% water. Sabi kasi, naglalaman siya ng 60% na tubig, yung copra na yan. Timbang niya is 40% na yung solid kasi yung isa liquid na di ba? And yung kailangan natin dyan is yung 60% water. So, paano natin sasabihin yun sa problem? So, ayun yung percent M, di ba? Percent M ng, since copra pa lang and umi-enter siya sa dryer, ibig sabihin, ito yung nasa 0.4. So, bago pala natin sagutan, tignan muna natin yung diagram. Sabi nga ng ibang mga professor dati sa ME, yung buong power and industrial plant engineering, lahat yan, puro drawing lang. So, tama naman yun, no? Kasi nasa drawing lang lahat ng mga equation. Basta alam mo yung fundamentals. So, bale, nandito yung point 1, nandito yung point 2, nandito yung point 3, tapos point 4 nandiyan, point 5 nandito. So, yung mga makakapal na arrow, ito yung para sa hygroscopic material. So, sabi dyan, copra enters a dryer containing 60% water. So, pwede natin sabihin, percent moisture yun, or moisture content ng 0.4, di ba? Dito kasi siya pumapasok. Tapos, 60%. So, 60% or 0.6 pag in terms of decimal. Tapos yung 40% solid, wala naman tayong formula dyan di ba? Wala naman tayong mass ng solid over gross mass. Wala naman tayong ganyan. So, hayaan mo lang yan. Ibig lang sabihin dyan, pwedeng hindi ibigay ito, yung 60% water, and sinabi lang 40% solid. Ibig sabihin, 60% water siya, di ba? Kaya ito pa rin yan. Kahit hindi sinabing 60%, basta sinabing 40% solids. Tapos sinabi, leaves with 5% water and 95% solids. So, parehas lang ng concept kanina, yung percent moisture lang ang titignan natin. Kasi lang namila sa equation natin. So, moisture content sa 0.5 naman, kasi dito naman lumalabas yung copra. Dito yun, di ba? Sa may 0.5. So, ito naman, 5%, or kapag sa decimal, 0.05. Tinatanong sa atin ngayon, find the weight of water removed based on each pound of original product. So, kung ano, wala pala tayo ditong mga choices. Paano to sagutan? Unang-una, kailangan mo munang identify kung ano yung tanong, no? Find the water removed. So, para sa water removed, syempre, dito is sa 0.4, di ba? Hanggang 0.5. Ayun naman yung may water na tinatanggal. So, para sa moisture remove or sa water remove, ang formula natin dyan, di ba, yung gross mass ng 0.4 minus gross mass ng 0.5. Or pwede rin naman ganito. Bone dry weight
Ay, hindi yung bone dry, no? Moisture content. Mass moisture ng 0.4 minus mass moisture ng 0.5. So, kaso wala tayo nitong mga to, no? Wala naman tayong mga mass na binigay. Tama ba? May binigay ba na mass sa atin? Pai, sabi nga, hindi ako magtutuloy dito kapag wala nagsalita sa inyo. Nagbabanta no? May binigay ba na mass sa atin? Pakisagot niya ako. Wala, sir. Wala ba kayo napansin sa problem? False, sir. Ano? False. Hindi ko na-gets yung sinabi niya. Ano raw? Pounds daw, sir. Pounds. May pounds, no? So, ito yung isa sa mga nakakalitong problem pagdating sa dryers. Kasi, ang tinatanong, moisture remove, ito lang naman yung formula nun, di ba? Tapos, parang wala siyang given na mass. Pero actually, meron talaga. May sinabi pa sa dulo kasi, no? Find the moisture, weight of water removed based on each pound of original product. Ito, may pound daw ng original product. Each pound, ibig sabihin, 1 pound ng original product. And ang original product, ang tinutukoy niya, ito, yung sa may pumapasok, di ba? Ito yung original, ito yung final product. So, ibig sabihin, yung 1 pound dyan, ayun yung gross mass ng 0.4. So, 1 pound yung gross mass niyan. So, gross kasi original product di ba? Kapag sinabing 1 kilogram ng kung ano mang product, syempre, ayun yung gross, di ba? Yung kabuuan. Hindi mo pwedeng sabihin na moisture content niya lang yun or mass na moisture niya lang yun. Okay naman, bone dry mass na yun. Wala namang nagsasabi ng ganun, di ba? Unless i-specify talaga. Pero, sinabi lang kasi, original product, each pound of original product, ibig sabihin, ito yan, no? Gross mass ng 0.4. So, mula dito, pwede na nating masolve yung problem. Yung moisture ng 0.4 tsaka moisture ng 0.5, paano yan? Oo nga, no? Paano pala yan? So, mula dito sa formula ng moisture content, sa 0.4, anong formula na ito? Moisture mass ng 0.4 divided by gross weight or gross mass ng 0.4, di ba? Ito yung formula niyan yung moisture content on the wet basis. So, mula dito, meron tayong given, no? Merong 60%, tapos ito naman, merong 1 pound. So, makukuha na agad natin yung moisture mass ng 0.4. So, ito ay 0.6 times 1 pound, di ba? So, ika-calculator nyo pa yan, syempre. 0.6 pounds yung moisture ng 0.4. So, ibig sabihin, pwedeng nandito na sa equation na to or pwedeng nandito kasi binigay na agad as 1 pound, di ba? Tapos, kailangan lang natin, it's either moisture ng 0.5 or pwede namang gross mass ng 0.5. So, paano natin makukuha yan? Mula naman dito sa may moisture content ng 0.5, ang formula natin dyan, moisture ng 5 divided by gross mass ng 0.5. Kaso, wala tayong na itong mga to, no? Kumbaga, isang equation siya, dalawang unknown yung wala. Dalawa yung unknown. So, para makuha natin yan, kailangan natin tandaan yung moisture content ng 0.4, no? Itong percent moisture ng 0.4 ay hindi lang ganyan yung formula niyan. Hindi lang mm4 over mgw4. Pwede ring express yung gross mass na yan as moisture ng 0.4 plus bone dry mass ng 0.4. And mula dito, makuha natin yung bone dry mass, di ba? So, meron kasi percent moisture ng 0.4, merong mass ng moisture sa 0.4. Ito yung wala.
So, ibig sabihin, pwede tayo dito mag-ship solve. So, para sa moisture ng 0.4, hindi, dito ka na lang, no? So, bale, ito, magiging 0.6 equals 0.6 pounds divided by 0.6 pounds plus bone dry mass ng 0.4. So, ang lalabas dyan, paibigay nga, ano yung bone dry mass ng 0.4? Wala lang dito So, 0.6 equals 0.6 over 0.6 plus x kapag nilagay sa calculator. Paibigay kasi baka mag-overtime pa tayo. %0.4, 0.4, no? Obvious naman di ba? Kasi 0.6 over 1 dapat para maging 0.6. So, 0.4 pounds yung bone dry mass ng 0.4. So, paano natin makuha yung mass ng moisture sa 0.5 or gross mass ng 0.5? Itong percent moisture ng 0.5, hindi lang naman yun yung formula niya na pwede rin ganito. MM5 plus bone dry ng 0.5. And mula dyan, ang meron lang tayo, ito, no? Kailangan natin to, yung mass ng moisture para maisalpak natin dito. Bale, itong bone dry mass ng 0.5, ito yung tatandaan, no? Parehas nga lang kasi sila ng bone dry mass sa 0.4 and yung 0.5. Kaya, ibig sabihin, mula naman dito, ang mangyayari magiging 0.05 equals moisture ng 0.5 is ito, no, yung unknown pala. Tapos ito naman, moisture ng 0.5 din plus 0.4 pounds. So, using ship solve ulit, ang moisture mass ng 0.5 is ilan? 0.021, sir. 0.021 21. pounds. So, ito na yung moisture ng 0.5, di ba? Moisture mass ng 0.5. Makuha na natin yung moisture remove for each pound of original product. So, MR, moisture remove or water remove, parehas lang yun, no? Equal yan sa mass ng moisture ng 0.4 which is 0.6 pounds minus 0.021 pounds. So, ang lalabas sa sagot dyan, 0.5. Paibigay 0.5 ano? 79, sir. 0.579 pounds. So, ito yung sagot para dito sa number 1. Ay, picturean and by thumbs up nga kung meron ba kayong, kung wala nang tanong. Wala nagta-thumbs up, no? So, meron kayong tanong, no? Ay, naintindihan ba yan? So, nag-gets talaga yan. Proceed tayo doon sa susunod. Actually, minodify ko lang yung sunod. Dalawa lang talaga dapat yung tanong natin dito ngayon. Pero, ito. Pag minodify natin yung number 1, gawin naman natin ganito. Sabi dyan, the copra enters dryers. Ganun pa rin. 60% water, 5% water lumalabas. Find the weight of water removed based on each pound of final product naman. So, kung mapapansin, nag-iba lang to. Pound of final product naman, ibig sabihin, same lang ng given. Moisture ng 0.4, moisture content sa 0.4 is 0.6. Moisture content sa 0.5 is 0.05 pa din. So, ibig sabihin, sa final product naman tayo magkakaroon ng 1 pound. Ibig sabihin yan, gross mass ng 0.5 is equal to 1 pound. Tapos, parehas pa rin yung tinatanong. Moisture remove.
Bale, moisture ng 0.4 minus mass ng moisture sa 0.5. Ito lang rin yung formula na gagamitin natin. Then, mula dito sa may formula ng moisture content sa 0.5 na 0.05 nga, no? Ang formula natin dyan, mass ng moisture ng 0.5 divided by gross mass ng 0.5. Makuha natin yung moisture mass sa 0.5. So, 0.05 times 1 pound, di ba? Siyempre, i-calculate pa yan. Ang lalabas, 0.05 pounds para sa moisture mass sa 0.5. So, meron na tayo nito. Para naman sa moisture sa 0.4, moisture mass sa 0.4, i-expand muna natin itong formula sa percent moisture ng 0.5, magiging ganito, no? 5 plus moisture, bone dry mass ng 0.5 to. Then, mula dyan, pwede natin makuha yung bone dry mass ng 0.5, magiging 0.05 is equal to moisture mass ng 0.5, 0.05 divided by 0.05 pounds pala itong mga to, no? Plus bone dry sa 0.5. Bone dry mass ng 0.5. Ang lalabas ilan? Sir, 95, sir. 0.95, 25. no? So, 0.95 pounds. Then, yung bone dry na yan ng 0.5, parehas lang sa bone dry mass ng 0.4. Then, mula dyan, pwede mo naman kunin sa may percent moisture or sa moisture content ng 0.4 kasi equal yan sa moisture ng 4 divided by moisture ng 4 plus bone dry mass ng 0.4. So, dito kasi meron tayong 0.6. Tapos, ito naman, makuha na natin to, no? Yung MM4 plus 0.95 pounds. So, kapag sinipsol, $1.425. 1.425 pounds. So, makuha na yung sagot, di ba? Simple lang. So, MM4 is 1.425 pounds minus 0.95 pounds. So, ang lalabas dyan, 0.475. Tama, di ba? Ba't parehas 5 pa rin? Oo nga, no? So, ito na yung sagot. 0.475. So, magkaiba yung lalabas, no? Pagka based on each pound of final product naman. So, ito naman yung natatanggal na water content kada isang pound ng final product. So, ang analysis kasi pagdating sa mga drying process, ganito. Gaano ba karami yung natatanggal niya kada unit mass ng pwedeng final, pwedeng initial product. So, siguro naman na-picture na, no? Kasi tayo agad dun sa may number 3 para hindi tayo mag-overtime. So, para sa number 3 naman, ganun pa rin yung tanong. May iniba lang ulit. So, same question. Same situation. 0.6 pa rin yung percent M ng 4.
percent M naman ng 5 is ganun pa rin, 0.05. Ang tinatanong naman dito, find the weight of water removed based on each pound of bone dry mass. Ibig sabihin, yung bone dry ng mass ng material sa 4 at sa 5 ay 1 pound. So, mula dito, mas madali ito. Kasi, formula natin ulit, no? Moisture removed is moisture ng 4 minus moisture ng 5. Bale, sa percent moisture ng 4 kasi, may kita natin dyan yung moisture ng 4 plus bone dry sa 0.4. Mula dito, maging 0.06, ay hindi, 0.6 equals moisture ng 0.4 is yun nga yung ano, no? Hinahanap. Tapos dito rin ganyan. Plus bone dry mass ng 0.4 is 1 pound. Ayun nga kasi yung sinabi, no? Kapag nilagay sa calculator, 0.6 equals x over ano nilalabas? 1.5, sir. 1.5 pounds. Tapos, yung isa namang formula, moisture content ng 0.5, equal naman niya sa 0. Ay, hindi. Ilagay ko na rin yung formula. mm5 plus bone dry mass ng 0.5. So, ito 0.05 naman equals mm5 divided by mm5 plus 1 pound. So, pag ganyan naman in-input sa calculator, sinip-solve, ang lalabas, 0.0526 pounds. So, ito yung moisture mass sa 0.5 naman. Then, i-minus mo lang yan, makukuha mo na yung sagot. So, 1.5 minus 0.0526. So, lalabas sa calc niyan 1.4474 pounds. So, ito naman yung moisture removed kada 1 kilogram, ay 1 pound ng bone dry mass. So, kung mapapansin, walang epekto yung unit, di ba? Pag ginawang kilogram yan, parehas pa rin yung sagot. Kahit pa kung ano pang klase ng unit ng weight or ng mass yan, kahit pa mag-newton yan, same pa rin yung lalabas in numerical value, no? Kahit mag-iba pa ng unit. So, kaya ako nilagyan ng sanga-sangang mga tanong yan para mas maintindihan natin, no? So, nakadepende sa yung sa problems 1 to 3 na yan, nakadepende dun sa binigay na mass, kung saan ba siya naka-base. So, wala nang tanong dyan, doon naman tayo sa number 4. So, para dito sa number 4, sabi naman dyan, ito na yung mahaba-haba, no? So, kumbaga yung kanina, isa pa yun sa mga madadaling tanong pagdating sa dryers. So, meron akong binigay pala sa inyong mga questions, no? Dryers, cooling towers, tsaka yung iba pang mga topic na nakaraan. Kayo na bahala kung paano kayo magre-review. So, palabasin nyo lang yung nasa choice. Mataas yung chance ang yun na yung sagot. Kasi hindi naman malalapit yung mga sagot pagdating sa air conditioning systems. So, dito naman sa 4, sabi naman dito, a dryer is to be designed to reduce water content of palay from 55% to 10%. So, sabi, water content daw, from 55% nung palay. So, yung palay, wala tayong pakialam dyan, no? Basta, doon lang tayo sa moisture, sa mga properties na nabanggit ko kanina. So, bale, percent moisture ng 0.4 is mas malaki, di ba? Sabi, 55%. Water pa daw yan. Tapos, ang gusto mangyari, 10% na lang. So, percent moisture naman sa paglabas, dapat 10% na lang. So, ang 55%, 0.55 yan sa decimal.
Ang 10% naman, 0.1 or 0.10. So, sinabi pa, no? Air at 29 degrees Celsius dry bulb temperature and with humidity ratio of 0.005 is heated to 50 degrees Celsius. Ibig sabihin, kaya na lang tumingin din sa mga drawing or imagine niyo na lang, ang dry bulb temperature daw sa 0.1 is 29 degrees Celsius. So 0.1 tong mga to, no? Kasi i-heat pa lang yan is to heat. Is heated to 50 degrees Celsius. Ibig sabihin, ito yung 0.1, yung hindi pa nahiheat. Then may sinabi pa, no, humidity ratio ng 0.1 naman, 0.005 is heated to 50 degrees Celsius in a reheater before entering the dryer. Ibig sabihin, yung 50 degrees Celsius na yan, dito naman yung dry bulb temperature sa 0.2. So, sunod, the air leaves the dryer at 38 degrees Celsius. So, leaving air sa dryer, ay yung 0.3, di ba? Yung lumalabas na hangin sa dryer. So, dry bulb temperature naman yun sa 0.3. Equal naman yun sa 38 degrees Celsius. And may sinabi pa, relative humidity sa 0.3 is 70%. On the basis of 1,000 kg of final product per hour, so 100 kg of final product per hour, ibig sabihin ito naman yung gross mass ng final product, which is para sa 0.5, 1,000 kg per hour daw. Tinatanong, calculate the volume flow rate of air entering the reheater in cubic meters per second. So, ang tinatanong sa atin yung V1. So, ilan daw yan in cubic meters per second. So, para masagutan natin to, paano yan? Masyado palang mahaba to, no? Pero ito talaga yung mga tinatanong pagdating sa dryers, lalo na sa board exam. And karamihan sa mga graduates ng ME, hindi na to natatopic kasi yung dryers. Pero malaking advantage to pag alam nyo. Lalo pagdating sa pag nag-take na ng board exam, kapag alam nyo to, malaki yung advantage nyo sa kumpara sa iba. So, para masagutan natin yan, kailangan muna natin tingnan yung mga given. Saan ba natin makikita yung V1? Entering the reheater daw no? So, calculate the volume flow rate of air entering the reheater. So, makikita natin yung V1. Wala tayong V1 sa mga formula, di ba? Kung re-review niyo yung mga formula, wala tayong V1, pero pwede natin yun makuha sa PVMRT. So, M1 tapos R P1 divided by P1. And since sinabi, volume flow rate of air entering the reheater, so walang sinabi kung dry air ba or water vapor. Pero based dun sa principle ng pinakauna pa pagdating sa psychrometric properties, ang volume na ino-occupy ng dry air is parehas lang sa volume na ino-occupy ng water vapor. So ibig sabihin pwede itong maging mass ng dry air tapos R ng dry air times temperature ng dry bulb sa 0.1 divided by P1. Ang P1 natin, since dry air ang sinasabi, kailangan kasi absolute pressure. Ang tintoy kasi dito na absolute, ibig sabihin, ito maging atmospheric pressure minus vapor pressure. So, ito kasi yung formula, no? Pagdating sa Dalton's law o partial pressure. So, ano yung sunod na gagawin? Bukod dito, pwede pa natin yan kunin. Ito pala PV1, di ba? Tapos ito rin PT1. Tapos ano pa? Yung PT naman, hindi naman nagbabago yan kasi heat exchanger sila. Hindi nagbabago ng pressure yan. So, isobaric kasi, no? Kapag mga heat exchanger.
bukod dito sa in terms of dry air, pwede mo rin yun makuha in terms of vapor or sa moisture. So, mass ng vapor, diba, multiplied sa R ng vapor, ito yung 0.461, diba? Kilojoule per kilogram Kelvin. So, kumbaga R ng water, gas constant ng water vapor. Ito naman, dew point temperature dapat sa point 1. Tapos, ito naman, PV na lang, di ba? Vapor pressure sa point 1. So, ibig sabihin nito yung volume occupied ng water content sa hangin. Ito naman yung volume occupied sa dry air. So, parehas lang naman sila, pero ano ba yung pinakamadaling kunin dyan? Ang pinakamadaling kunin dyan na equation is ito, yung para sa dry air na ka-base. So, naman kasi yung inaaral na natin simula pa ng umpisa, no? Pero tatandaan, pwede rin ganito yan. So, unang-una, saan natin makukuha yung mass ng dry air? Wala pa naman tayo niyan, no? Ang gas constant ng dry air, meron tayo 0.287, di ba? Ayun yung kailangan kabisado. Meron din tayong dry bulb temperature sa point 1. Yung PT, kapag walang binigay, 101.325. So, meron tayo nitong tatlo. Yung vapor pressure, ang wala. So, unang-una, pinakamadaling makuha dyan, yung vapor pressure kasi meron tayong humidity ratio. So, 0.622 PV1 divided by 101.325 minus PV1. So, equal yan dun sa may binigay na 0.005. So, ang lalabas dyan, paibigay nga, chip solve na lang. Back to you, Jasper. So, 0.808, di ba? So, pa-verify na lang ng mga hindi tinatamad dyan. Ito yung lalabas na vapor pressure. So, kilopascal. So, ibig sabihin, meron lang maisasalpak dito. Ang problema na lang natin dito is yung mass ng dry air. So, saan natin makukuha yung mass ng dry air? Pwede natin yan kunin sa moisture balance. So, omega 2, omega 3. Wait lang. Mass, yung moisture absorbed by the air is, ito yung formula, di ba? Tapos, equal lang yan sa moisture removed. Doon sa hygroscopic material. So, ito yung formula natin dyan, no? Then, mula naman dito, wala tayo lahat. Ang kailangan natin dito is yung mass ng dry air. Wala tayo ng humidity ratio ng 0.3. Wala rin tayong humidity ratio ng 0.2, pero meron. Meron pala. Yung humidity ratio ng 0.1 parehas lang sa humidity ratio ng 0.2 kasi nga heating process lang sila. Tapos yung moisture mass sa 0.4 wala pa. Saka moisture mass sa 0.5. So wala tayo nito. Ito yung meron. Ito yung hinahanap. So pinakamadaling makuha dyan is yung wala palang madaling makuha dyan, no? Yung omega 3 muna. Para makuha natin yan, ang formula kasi niya ng 0.622 PV. Parang ito. So, ilagay ko na nga dito. 0.622 PV3 divided by 101 bali PT minus PV3. So, paano makuha yung vapor pressure sa 0.3? So, kailangan natin gamitin naman yung formula ng relative humidity. So, PV3 yan divided by Psat ng dry bulb sa 0.3. Then, yung Psat ng dry bulb sa 0.3, gamitin lang yung Lillis equation, 100e raised to 14.43 509 minus 5333.3 divided by gamitin ko na, no? 38. Paulit-ulit naman na tayo dito Kesa i-copy ko lang yung formula ulit.
So, ang saturation pressure ng dry bulb temperature sa 0.3 lalabas. Ako na lang, ayaw niya yata eh. So, bale ito magiging 100E raised to 14.43509. 38 plus 273. So, lalabas dyan 6.629 kilopascal. Tapos, makuha mo na yung vapor pressure sa 0.3 ay yung 0.7. Ito yan, mula dito. Times saturation pressure ng dry bulb temperature sa 0.3 is 6.629 kilopascal. Or 4.639 or 64 na lang kilopascal. Then mula dyan, makuha na natin yung humidity ratio sa 0.3. So 0.622 tapos 4.64 kilopascal divided by 101.325 minus 4.64 kilopascal lahat yan. Then lalabas yan yung humidity ratio na. So lalabas 0.02985. So ang unit niyan kilogram vapor per kilogram dry air. Tapos ang sunod naman na gagawin, so meron na tayo ng humidity ratio. Nakuha na to. So check na yan, no? So kailangan natin nito mamaya. Then yung sa moisture naman ng 0.5, mass ng moisture sa 0.5 and 0.4 para makuha naman natin yan. Unang-unang pwede makuha agad para dun sa may 0.5. Kasi meron binigay na moisture content sa 0.5. Ang formula niyan, moisture mass sa 0.5 tapos divided by gross mass ng 0.5, which is meron yung dalawa dyan, no? Sabi 0.1 equals 0.1 kasi moisture content sa 0.5. Gross mass naman ng 0.5, 1,000 kilograms per hour. So, lalabas dyan 100 kilograms, di ba? Moisture mass sa 0.5 is 100 kilograms per hour. Tapos, para mas appropriate, since moisture yan, pwede natin sabihin kilogram vapor or kilogram moisture per hour. Kilogram water vapor, di ba? Tapos, sa 0.4 naman, para makuha natin, ang formula kasi ng moisture content sa 0.4, moisture ng 4 divided by moisture ng 4 plus bone dry ng 0.4. So, mula dito, ang meron lang naman tayo ito. Ang kailangan natin itong dalawa, or yung isa lang naman sila, no? And wala pa tayo ng bone dry mass para sa 0.4. Makuha naman natin yun doon sa may 0.5. So, bale, mula dito, so 0.1 equals 100 kilogram vapor per hour divided by moisture mass ulit, no? 100 kilogram vapor per hour plus bone dry mass ng 0.5. So, shape solve lang ulit. Paibigay nga. Sundan na nga agad ako para hindi tayo mag-overtime. 900, sir. Oh, Ilan to? 900, sir. 900, no? Kilogram na yan. So, 900 kilograms per hour. Hindi siya kilogram vapor or dry air kasi bone dry yan. Ibig sabihin, kilogram of palay yan. Kasi palay yung nandito, no? Or simply kilogram na lang. Then, mula dyan, makuha naman natin yung moisture mass ng 0.4 kasi ito 0. Ano yun? 0.55 equals mm4 divided by mm4 plus 900. So, makukuha na natin dito. Paibigay.
1,100, sir. 1,100 kilogram moisture per hour. So, nakuha na natin yung tatlong kailangan, no? Moisture ng 0.4 and 0.5, tapos yung humidity ratio ng 0.3. So, makuha na natin yung mass ng dry air na isasalpak natin doon sa volume entering the reheater na formula. So, bale, mass ng dry air is equal to, laki na ito, moisture mass sa 0.4, moisture mass sa 0.5, divided by humidity ratio ng 0.3 minus humidity ratio ng 0.2. So, lalabas dyan is 1,100 kilogram vapor per hour minus 900 kilogram vapor per hour divided by humidity ratio ng 0.3 ay yung 0.02985. So, kilogram vapor per kilogram dry air yan. Tapos, minus humidity ratio ng 0.2 ay yung 0.005 kanina. 0.005, di ba? And ang unit niyan, pwedeng kilogram vapor per kilogram dry air or pwede rin namang pounds, di ba? Pero para mas makapag-unit cancellation, gawin mo kilograms. So, ito na yung lalabas. Ang matitirang unit dyan is naka-kilogram dry air per hour. Ano yung lalabas? Paibigay nga. 8,048, sir. 8,048. 29. Point 29. 29? So, tama ba yan? Tapos finally, makuha na natin yung volume flow rate. So, V1 is equal yan sa MRT, di ba? So, 8,048.29 kilogram dry air per hour. So, ito yung M. Ang R natin, 0.287. So, kilojoule per kilogram dry air. Kelvin pala, ba't Rankine yan? Tapos, ang temperature, lalagay mo dyan yung dry bulb temperature na 29 at kailangan naka Kelvin. Tapos, divided by PT. So, 101.325 minus vapor pressure ng 0.1 kanina is 0.808. So, 0.808 kilopascal or pwede natin sabihin kilonewton per square meter yung unit ng nasa ilalim. Then, baguhin ko lang tong kilojoule, gawin kong kilonewton meter. Magka-cancel yung mga kailangan mag-cancel dyan. Kilonewton, Kelvin, kilogram dry air ang natira. Square meter magko-combine dito sa meter dyan. So, cubic meters per hour na, no? Pero kailangan kasi naka per second. So, i-convert lang yung 1 hour dyan, gawing seconds na nasa ilalim. So, magka-cancel naman ngayon yung hour. Then, ang matitira, cubic meters per second. Ano yung lalabas pa? Ibigay nga. 1.93, sir. So, 1.93 cubic meters per second. So, ito na yung sagot para dito sa number 4. Wait lang . And, picturean. Okay na siguro, no? So, may tanong ba kayo dyan sa number 4? Naintindihan ba yan? Mahaba-haba siya, no? Pero ang point lang, kailangan alam mo yung fundamentals. Yung pagkuha ng mga humidity ratio, ng vapor pressure, paano makuha, paano mapalabas. Tapos, incorporate lang sa system ng dryers. So, kung walang tanong dyan, thumbs up nga. So, siguro makakatulong to dun sa isang grupo na nagtitesis, no? Sa mga calculation. So, pwede nyo makuha yung mga properties na yan. Lahat yan, pwede nyo makuha, di ba? Ano yung mga pwede makuha dito sa totoong buhay? Yung humidity ratio.
'Diba? Yung mga moisture content na yan, pwede rin naman makuha kasi titimbangin mo yung initial tsaka yung final product. Pwede yun, di ba? Tapos yung mga dry bulb temperature, kahit nga yung wet bulb temperature, pwedeng, yun talaga yung pwedeng makuha agad-agad eh. Yung gamitan mo lang ng psychrometer, makuha mo yung dry bulb tsaka wet bulb temperature and magpa-follow na lahat, makuha mo lahat ng mga properties ng hangin. Ang assumption mo nun, dapat barometric pressure na 1 atmospheric pressure. Pero, ayun nga, yung mga pinapakita natin dito, no, kaya natin yan gawin sa totoong buhay. Gamit lang yung psychrometer, pagkuha ng properties ng hangin. So, next tayo. And yung final problem natin, parehas lang ulit dun sa number 4. Iniba lang yung tanong. So, sabi naman dito, di ko pa pala na-edit to, wait lang. Parehas lang yan. Ang tinatanong lang dito, calculate the heat supplied in the reheater. So, para sa heat supplied in the reheater, ang formula natin dyan, ano formula? Wala tayong formula dyan, di ba? Yung heat supplied, yung Q sub S yung tinatanong dito ngayon. So, para masagutan natin yan, saan ba nakikita yan? Sa efficiency ng heater or ng reheater, ang formula niyan, heat absorbed by the air divided by heat supplied by the heater. So, para masagutan natin to, wala kasing binigay na efficiency. Ito pala yung nakalimutan ko rin kanina sabihin. Ang efficiency ng heater is equal to 100% if not given. So, ayun yung efficiency ng heater. So, ibig sabihin, yung QS na yan, kung 100%, ibig sabihin, equal lang sila. Diba? Yung heat supplied tsaka yung heat absorbed by the air. So, suma total, ang formula nila, pares lang din. Mas ng dry air, H2 minus H1. Kaso wala tayo ng mga enthalpy na yan, diba? So, ibig sabihin, babalikan natin yung kanina. Pero, yung mas ng dry air, meron na, no? Tapos, itong dalawa yung wala. Yung mga enthalpy na yan. So, para sa enthalpy ng point 1, formula natin dyan, CPT, dB1 yan, di ba? Plus omega 1, tapos Hg is 2.5, plus 1.88 dry bulb temperature ng point 1. So, mula dito, binigay ito, 0.005. Ito yan, di ba? Tapos, meron ding dry bulb temperature na 29. Ibig sabihin, kuha na kagad to yung enthalpy sa point 1. So, 1.0062 kilojoule per kilogram dry air Kelvin. Tapos, dry bulb temperature sa point 1, 29. Plus omega 0.005 kilogram vapor per kilogram dry air. Tapos, 2,500 plus 1.88. Then, yung temperature na 29 degrees Celsius. So, ang unit kasi ng Hg na yan, siguro, alam nyo pa to, no? Kakatapos lang nito, ito yung Hg, no? Kilojoule per kilogram vapor ang unit yan. So, magka-cancel ito. Then, ang matitirang mga unit ito kasi pwede mo sabihin, change in temperature in Kelvin yan. Ang matitirang unit dyan, kilojoule per kilogram dry air. Paibigay? 41.95, sir. 41.95 kilojoule per kilogram dry air. Tapos, yung H2 naman, H1 pala yan, para naman sa H2, ganun lang rin yung formula. CPTDB2 naman. Plus omega 2 times 2.5 plus 1.88 TDB2. So, pares lang, 1.0062. Tapos, ang dry bulb temperature sa point 2, sabi kasi, no, is heated to 50 degrees Celsius. Tignan nyo na lang yung kanina mga sinulat ko.
Ang dry bulb temperature ng 0.2 is 50. Tapos, ang humidity ratio niyan, parehas lang, di ba? Kasi nga heating, equal ang humidity ratio ng 0.1 dun sa humidity ratio ng 0.2. Ibig sabihin, 0.005 lang din yan. Tapos ito naman, 25 plus 1.88, then 50 ulit. Then mula dyan, paibigay nga ulit. Salamat. Sa H2. Mas madali na siya makuha, no? Ano ilalabas? 8, sir. Ilan? 63.88. 88? 28, sir. Ayun. 63.28 kilojoule per kilogram dry air. So, meron na tayo lahat, di ba? Pero kung tutusin, mahaba sana to. Pero nakuha na kasi natin yung mass ng dry air kanina. So, makuha na agad yung Q na yan. So, ang dry air mass kanina, inaano ko, is yung 8,048.29 kilogram per hour. 8,048.29. So, 8,048.29 kilogram dry air per hour times H2 na 63 0.28 minus H1 na 41.95 na may unit na kilojoule per kilogram dry air. Para isang screenshot na lang. Dito ko na lang yung isang times kasi kailangan na kilowatts. So yung R na yan, gawin lang seconds. So magka-cancel ito. H lang yan. Then, kilogram dry air. So, kilojoule per second ang matitira ang lalabas. Paibigay? 47.69, sir. 37 point? 47, sir. 47.69. Oh, wait lang. 47. 47, di ba? Yes, sir. Ayan, 47.69 kilowatts. Ay, hindi. Yung isa pala kasi naaalala kong sagot. Yung pang cooling tower pa. Ayan, ito na yung sagot para dito sa number 5. So, picturean. Karugtong pa to ng number 4. So, kumonti na lang yung equations na ginamit kasi nakuha na natin yung mass ng dry air kanina. So, yun na yung lahat. Di pa ako nag-attendance, no? Kanina pa tayong alas 8. December 5. Wala na. Second to the last meeting na natin to para dito. So, next meeting, next week na yun, final exam na para sa air conditioning. Abela, nandiyan ba? Yes po, sir. Present. Alvarez Marvin. Present po, sir. Bakiran. Present po. Barrera, Trishel. Present po. Between. Present po. Boeta. Present, sir. Cabilus. Present po. Caramancion. Present po, sir. Casabuena. Present po. De Guzman. Present po. Jesus Chan. Sir, present po. De Leon Jeremy. Present po. De Makisil. Rashen. Present po, sir. Eranjo Irish. Present po. Estoma Jan. Patrick.
Estomo Jan Patrick. Wala, ito kanina nagbasa to ah. Present po. John pala eh. Francisco Mark. Francisco Mark. Wala, ito yung wala. Present po. Tagalin, no? Delay ba ako? Garcia Felicity. Present po. Iglesia Mark. Iglesia Markelly. Latombo Jomar. Latombo Jomar. Wala si Latombo. Si Latombo yung wala. Okay, Latombo Jomar wala. Lopez Makin. Lopez. Wala. Miravales. Miravales. Wala. Oro Angelo. Sir, present po. Pagalunan. Pagalunan nandiyan ba? Wala na rin to, matagal na. Pialago, nagpaalam naman. Rojo Danica. Present po. Sandoval Jan Russell. Sir, present po. Santos Jan Gabriel. Present po, sir. Silva Ana. Present po, sir. Tabubuka Kayla. Present po. Desnado Neil. Present, sir. Ugmad Neil J. Present po. Ulang Alex. Present po. Ayun lang. Bali, ang mga hindi sumagot, absent na to, no? Si Pagalunan, Mirabales, Lopez, Latombo. Yun lang. So, meron bang tanong? Sino ba na yung nagsasagot kanina sa akin? Si Boeta ba yun? Ikaw ba yun, Boeta? Yes, sir. Sige. So, kung wala nang ibang tanong, mag-review na lang para sa final exam. So, 3 hours yan, no? 8 a.m. to 11 a.m. Next week, Tuesday. So, ang coverage natin noon mula psychrometry. Psychrometric properties, hindi kayo gagamit ng psychrometric chart, hindi gagamit ng ang tawag doon? Stream tables. So, lahat calculation. 2 tanong sa psychrometric properties, 2 tanong sa load calculation, 2 tanong sa processes in air conditioning, 2 tanong sa cooling tower, tsaka 2 tanong sa dito, sa dryers. So, 10 items, mag-ready na lang. So, wala na iba pang concern. Sana marami kayo natutunan kahit papano pagdating dito sa air conditioning. So, maraming salamat sa cooperation. Maraming salamat sa pakikinig. So, kita-kita na lang ulit sa Thursday para dito sa aircon. Maraming salamat. Pwede na mag-leave. Salamat, sir.